Welcome to Sunday Worship Service with our pastor, Pastor Kim Lantada. To have a strong beginning. Importante po yan. In Joshua chapter 1, verse 9, as we begin this year, tayo ay nasa pasimula pa rin kasi, mga kapatid, ng taong ito, 2024. So it's not too late to start with a strong beginning. In Joshua chapter 1, verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa Tagalog po, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay isa sa iyo kahit saan ka pumaroon. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Hallelujah. At yan ang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. A good start needs a better ending. And a good ending needs a better start. In other words, we need to have a good ending so that we can have a strong beginning. Tapos na kasi ang 2023. Pero kamusta ba yung pagtatapos natin ng 2023? Maayos ba? Na may natapos ba talaga tayo, mga kapatid? O may dala-dala pa rin tayo hanggang ngayon, galing ng 2023. So, is it a good ending? So, year 2024, I encourage you to have a strong beginning. So, how to have a strong beginning, mga kapatid? Number one, we will study about Joshua's experience. Kasi si Joshua, yung bago siya nagpasimula kasi pinalitan niya itong si Moses. So para kay Joshua, everything was new. Bago lahat ito para kay Joshua. So tingnan natin kung paanong nagpasimula si Josue sa paglilingkod at tungkulin at sa kanyang panibagong chapter nga, yugto ng kanyang buhay. Okay. So to have a strong beginning, makita rin po natin sa sarili natin yan, you need to forget the past, of course. The past is over. Sabi mo sa katabi mo, tapos na yun. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, sabi ng Diyos kay Joshua, in Joshua chapter 1 verse 2, Moses, my servant, is dead. Okay? Patay na ang lingkod kong si Moses. Isa lang ibig sabihin ng Diyos niyan kay Joshua, ikaw na. So ang nakaraan ay isang mahalagang paalala po sa atin yan. At nagtuturo po sa atin kung paano tayo mabuhay sa kasalukuyan at sa hinaharap. Mahalaga talaga yung mga nakaraan natin, mga kapatid. In fact, kung ano ka ngayon ay mayroong malaking kinalaman yan sa mga nakaraan mo. At kung ano ka sa darating na panahon ay mahalaga kung ano ka ngayon. So, ibig sabihin, dapat tayong matuto mula sa nakaraan. Kaya lang, hindi maaari namang ang mga nakaraan lagi natin ay magkakaroon ng kontrol sa buhay natin, mga kapatid. Ngayong kasalukuyan at maging sa hinaharap. Kasi marami pa rin sa atin, sa totoo lang, nabubuhay pa rin sa mga nangyari sa nakaraan. Yung bang sa halip na makita mo yung mga inilaan ng Diyos para sa iyo ngayon. Hindi mo makikita yung inilalaan sa iyo at ibinibigay sa iyo at ibibigay sa iyo ng Diyos kung lagi tayong nandoon sa nakaraan natin. Parang sinabi niya kay Samuel, tapos na si Saul. Gusto kong makita mo yung susunod kay Saul, si David. So sinasabi sa atin ni Apostol Pablo mula sa salita ng Diyos na dapat tayong maging handa, nakalimutan ng mga bagay sa nakaraan. Sabi mo sa katabi mo, nakahanda ka ba? Ang problema po kasi kapag lagi tayong nakatingin sa nakaraan, kasi hindi natin yan makalimutan eh. Hindi tayo makalimot. Ano po? Kaya tayo nabubuhay lagi sa mga nakaraan natin. Mga naging kabiguan natin, mga hindi natapos, mga naging pagkakamali, mga masasamang pangyayari, mga masasakit na karanasan.
Hindi natin siya makalimutan eh. Kaya sa totoo lang, hindi naman sa mga nakaraan na tapos na kasi yun eh. Hindi na mangyayari yun eh. Ang problema po natin, yung hindi ka makalimot. Did you get that? Yung nakaraan tapos na yun, hindi na babalik yun. So nasaan ang problema? Hindi sa mga nakaraan. Ang problema mo, hindi ka makalimot. We cannot forget. So may nakapagsabi na ba sa iyo na kalimutan mo ang isang bagay? So anong yung ginagawa para makalimutan mo yun? Siyempre, inaalala mo muna yun. Babalikan mo yun, tatandaan mo yun eh. Para kalimutan mo siya. Ngayon, maging maingat tayo. Sapagkat ang kaaway natin ay maraming paraan upang alalahanin mo ito na makakapinsala pa rin sa iyo. Yan ang kanyang gagawin sa buhay natin. Si Satanas at ang masasamang espiritu, mga kapatid. Kapag hindi natin nakita kung papaanong kalimutan ang nakaraan, gagamitin niya ng kaaway upang laging ipaalala sa iyo na makakapinsala sa buhay mo. So how can we forget? Paano ba tayo makakalimot sa mga tapos na at nakaraan na at nangyari na? Because to forget something means that we no longer are influenced or affected by it. Dapat hindi na tayo nai-impluwensyahan yan. Dapat hindi na tayo affected ng mga nakaraan natin. So that's why to forget the past, you need to watch out for the flesh. Ito. Kasi tayo yung nakaranas nun. Because your flesh will discourage you when you have the past. Your flesh will tell you that you cannot do it. Hindi mo kayang kalimutan yan. Your flesh will tell you na kung ano yung nangyari sa'yo, mangyayari pa rin sa'yo yan. Ganun pa rin ang mangyayari sa'yo. It will hurt you again. Kaya imbis na makita mo yung provision ni Lord sa buhay mo, yung mga inilaan ng Diyos sa buhay mo, ano nangyayari? Hindi mo nakukuha yon. Because every day, God is new. He is new every morning. So laging merong nakalaan ang Diyos. Merong inihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. And God is a good God. Every day. Merong mabuting bagay na inilalaan sa iyo ang Diyos. Huwag nating hayaan na madiktahan tayo. Sabi nga, di ba? Don't listen to yourself. Talk to yourself. Forget it. Sabi mo sa sarili mo, kalimutan mo na. And second, watch out for our friends. Kung sino yung mga kasama mo lagi. Mahirap kasama yung mga walang direksyon ng buhay. Maganda ang nakakasama mo talaga, may tamang direksyon sa buhay. You have to be very careful about who your friends are. Yung mga nakakasama mo. You don't need friends who try to keep you from serving God, yung mga naglalayo sa iyo. Tingnan mo, ito bang mga kasama ko, naglalapit sa akin sa Diyos? O lalo akong inilalayo nito sa Diyos? Choose the right friends. Kung may mga ganyan kang hindi mo malilimutang mga pangyayari sa buhay mo. And of course, watch out for our foe. Yung kaaway natin talaga, mga kapatid. Especially when you have problems, when you are in sin, and when you fail. Because our enemy, Satan, and all the bad spirit, evil spirit, will try everything to destroy us. Especially when we have problems. Be careful. Satan cannot create and give you a problem. Most of the time, tayo ang gumagawa ng problema. Tayo ang nagkakasala. Hindi siya, tayo. Tayo ang nagkakamali sapagkat tayo ang nagpapasya, hindi siya. At kapag tayo ay nandoon na sa problema, nasa kasalanan at pagkakamali, papasok ang kaaway sa atin. Doon niya tayo uudyukan ng mga kasinungalingan at mga panlilinlang. So be careful.
May kaaway po tayo. Did you get that? Mananamantala po yan. He's like a roaring lion. Naghahanap lagi ng masisila. Of course, if you don't have problems, praise the Lord. Kaya importante na we know how to deal with problems. Dapat harapin natin ang problema. At kung magkasala tayo, humingi agad tayo ng tawad sa Diyos. At kung magkamali man tayo, tanggapin natin ang ating mga pagkakamali. Sapagkat ito ang mga bagay na pwedeng panghawakan o legal rights ng kaaway sa atin. Kapag nananatili tayo na pinoproblema ang problema. Problem is not a problem if we know the solutions. Pag alam mo solusyon, di mo po problemahin ang problema. Talaga namang may problema. Pero may solusyon sa problema. So nagkakaproblema kaya pag hindi mo alam ang solusyon. So pag hindi mo alam ang solusyon, nandyan ang kaaway. Pag tayo ay nasa kasalanan, yan ang tanging magiging dahilan niya. Para tayo ay maimpluwensyahan at maudyukan. Na gawin ang isa pang bagay na hindi natin na dapat ginagawa. Imbis na magsisi, hindi tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya hindi maganda na tayo nasa kasalanan. Tandaan natin, walang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos. Walang perfect. Lahat tayo nagkakamali. But always be reminded that our God is a God of second chances. Ang Diyos ay laging nagbibigay sa atin ng pagkakataon. So you have to put the past behind you. Tapos na yun. Dito sabihin mo sa katabi mo, tapos na yun. In Philippians chapter 3, Filipos kabanata 3, talatang 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinalilimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nagagawa ni Pablo kalimutan ang lahat sapagkat alam niya ang pagkatawag niya sa Diyos. God has a calling for all of us. Lahat tayo ay may layunin sa buhay. May gampanin sa buhay. Sabi mo nga sa katabi mo, marami pang dapat gawin. Yung tapos na. Marami pa tayong dapat umpisahan. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin upang umunlad ang buhay natin. Mag-progress. Umusad, mga kapatid. Hindi para laging masaktan, kundi bigyan tayo ng pag-asa lagi ng Diyos sa hinaharap. Sa Jeremias 20:11, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo. At hindi sa kasamaan ninyo at plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Amen? Di mo man alam, pero si Lord alam niya yan. So alalahanin mo ang nakaraan upang matuto ka. Learn from your past. Not to hurt yourself. We must learn from it. Sabi nga, kung ang problema may solusyon, ang problema, marami rin tayong pwedeng matutunan dyan. Yun ang gawin mo, kapatid. Yung matututunan mo sa bawat pinagdadaanan mo para maging maganda pa rin ang kinabukasan natin. Amen? So huwag mo nang alalahanin kahit nga yung mga pagkakamali mo. Nagkamali na eh. Mga naging tagumpay, kahit mga tagumpay mo, huwag mo nang alalahanin yun. Tapos na rin yun. Dahil mayroong bagong bagay na ipagkakaloob sa atin ang Diyos. Amen. So, another thing, huwag tayong makontento na lagi na lang tayo sa ganong sitwasyon. Huwag kang pumayag. Kung nagkamali ka nung nakaraan, this time itama mo. Amen? Kung nagkaroon ka ng pagsuway nung nakaraan, this time, sumunod ka na. Huwag mong tanggapin yung ganong bagay. Hindi mo pwedeng sabihin, tao lang ako eh. Tao lang ako. Tama yun, tao ka lang nagkakamali. Pero dapat na itatama din.
wala na sa 2023. Nasa 2024 na po ang pagkilos ng Diyos. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Expect that this 2024. So to have a strong beginning, forget the past. And to forget the past, you need to move forward. Move forward. That is number 2. To have a strong beginning this year, you need to move forward. Pagkatapos sabihin kay Josue na patay na si Moises, itong sinabi ng Diyos sa verse 2. Kaya ngayon, maganda kayo. Ikaw at ang lahat ng Israelita sa pagtawid sa ilog Jordan, ng Jordan papunta sa lupaing ibibigay. You know, we have 3 choices, mga kapatid. 3. Okay? Number 1, we can make the choice to do nothing. Wala ka lang gawin. Wala akong magagawa. Ganun talaga eh. So, bagamat tinanggap mo, pero wala kang ginawa. Para bang sa mga pagkakasala at pagkakamali natin, tinatanggap natin na nagkasala tayo, pero hindi natin ito pinagsisisihan. Nagkamali tayo, tinatanggap natin nagkamali tayo, pero wala tayong ginagawang pagtutuwid at pagtatama. You can choose that. Pwede mo nga gawin yun because of your free will. Kaya wala pa rin nangyayaring pagbabago sa buhay natin. Para bang pag mag-asawa, nag-away, nagsabi ng sorry. Why you're saying sorry? Para tumigil ka na. But not to change what I did for you, to you. Kaya minsan ganun pa rin di ba? Ganun pa rin ang usapin ninyo, ganun pa rin ang issue ninyo, ganun pa rin ang pinag-aawayan ninyo. Sapagkat masyado lang nating ginamit ang salitang sorry. Para wag na magagaganon. Sige, sorry na. Para tumigil ka lang. Pero you don't even realize that something need to be changed. Na merong kailangan baguhin. Merong kailangan itama. Merong kailangan ituwid. Or another choice is, we can make the choice to go in reverse. Ano yon? Umatras na lang. Instead of moving forward, moving backward. Ayoko na. Bakit nagkamali ako Ayoko na. Nagkasala ako Backward na lang. Instead of moving forward. Or, we can choose to move forward or learn from it and grow. Moving forward. It's a choice. Anong pipiliin mo? Wala kang gawin? Umatras? Subuko? O lumaban? Move forward. Magpatuloy. So how to move forward? Moving forward requires fortitude. Kailangan malakas ang loob mo. Like Joshua. Kailangan niyang malakas ang loob niya. Because this was something he had never done before. Bakit? Siyempre, follower lang siya ni Moses Alalay lang siya ni Moses Utusan lang siya ni Moses But this time, he's going to lead the Israelites. So kailangan malakas ang loob mo. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, magpakatapang ka, Joshua. Joshua needed this because he didn't quite know what the outcome will be. Hindi niya alam kung ano mangyayari. Siguro nung follower lang siya, mas madali sa kanya. Kung di man mangyari, may Moses. But this time, nakasalalay sa kanya ang lahat. Pag merong hindi nang magandang nangyari, damay ang lahat because he is the leader. At kailangan ni Joshua magpakatapang. Bakit? Hindi niya comfort zone yan. To lead. Kaya nga walang na-disciple si Joshua Wala siyang successor Because it's not his comfort zone. Pero inilagay siya ng Diyos doon. Mga kapatid. So to move forward, magpakatapang. Dapat malakas ang loob. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, lakasan mo ang loob mo. Whatever your past, you need to move forward. Not to remain where you are. Sapagkat, pag ikaw nanatili lang dyan, may tendency umatras ka. That's why you need to step forward. For you to move forward. Kailangan dyan, matapang tayo, mga kapatid.
Pangalawa, moving forward requires focus. And our primary focus is to be on God. Dapat right focus tayo mga kapatid sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may takda ng lahat sa atin. Every step, He has the final say, mga kapatid. So you need to focus on God. Nandyan ang mga nangyayari sa buhay natin. Nandyan ang mga distractions, obstacles, hindrances. Para mawala tayo sa plano at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. That's why the Word of God says, you need to focus on Jesus. The author and finisher of our faith. Not circumstances, not the people around us that will tell you, stop, and that's it. No one can tell you that. Only God. That's why you need to focus on God to move forward. And number 3, moving forward requires failure. Yes. Minsan kailangan natin ng magkamali para maitama ang buhay natin. Kaya minsan pinahintulutan ng Diyos yung mga pagkakamali natin para this time, yung tama naman. Did you get that? Nagkamali ka na, ano susunod? Itama mo na. Sabi mo, itama mo na. So failure is part of moving forward. Amen? Because no one is perfect. Katulad ni Joshua nung nagkamali. Nalinlang sila eh. Victory, another victory. Wow, sarap. Kahit mga malalaking kaaway, natatalo nila. Tapos itong mapakaliit lang, natalo sila. Bakit? May nagkasala sa kanila, si Achan. And they failed. So pero anong ginawa nila Joshua? They humbled themselves. Yung pagkakamali nila, itinama nila. Kaya muli silang nagtagumpay. Amen? Sa Bible, maraming great men and women of God. They fail. Mga nagkamali rin sila like Moses, nagkamali rin. Si Noah, nagkamali rin. Si David, si Elijah, great men and women of God. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Sabi mo, ikaw pa. Ba't hindi mo matanggap na nagkakamali ka? Ha? Ba't hindi mo matanggap na nagkakamali talaga tayo? Pero, hindi natin kailangang manatili doon. Sa bawat pagkakamali, what are you going to do? Do the right thing. This time, itama mo na. And for you to move forward. So, doon tayo natututo madalas mga kapatid. And number 4, moving forward requires faith. Kailangan natin talaga as we move forward to really have faith. Kaya sabi ng Diyos kay Joshua sa chapter 1 verses 8 to 9, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng kasulatan dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos, ay sa iyo kahit saan ka pumaroon. We know that faith comes by hearing and hearing the Word of God. Hindi yung pananampalataya mo, kundi yung pananampalatayang nanggagaling sa salita ng Diyos. That's why to move forward, Joshua, it requires faith. You need my word. We can move forward by faith knowing that God is with us. Sabi niya yan, sasamahan ko kayo saan ka man pumaroon. So dapat maging maingat tayo mga kapatid. Huwag tayong basta lang maging kampante o komportable sa buhay natin. Bakit? Binibigyan tayo ng Diyos ng layunin para tunguhin. So hindi tayo pwede mag-relax dyan. May mga pangako ang Diyos na dapat nating maranasan at matanggap. Para sa atin yon. May mga pangitain at pangarap na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging kampante o komportable lang. Sapagkat again, may kaaway tayo na magnanakaw. At nais ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya, magpatuloy ka
Maraming plano, layunin at napakaganda ng buhay pagkasama ang Diyos. Gumaganda ang buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So ano man ang iyong pinagdadaanan, magpatuloy ka pa rin. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy ka pa rin. So forget the past. And for you to forget that past, you need to move forward. And as you move forward, you need to be guided. To be guided by His Word. Important din. That's why number 3, to have a strong beginning, you need to obey God's Word. Dapat marunong tayong sumunod sa salita ng Diyos. Awit 109:105, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Napakahirap lumakad sa dilim, mga kapatid. Kailangan natin ng liwanag. At sinasabi rito, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng liwanag sa ating daraanan, sa ating Kristiyanong pamumuhay. Because we're Christians. We have relationship with God. We need to live spiritually. Because our true being is in spiritual. We're created spiritually. Kaya sabi ni Joshua, ipinagbili niya yung sa Joshua 1 verse 7, basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay ko sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Kaya sinabi niya in verse 8, huwag mong kalilimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung papaano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. So, importante palang ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Importanteng isinasagawa mo ito. Ina-apply mo ito sapagkat hindi ka magtatagumpay sa buhay. Kung hindi mo gagawin at susundin o ipamumuhay, sapagkat ang sabi niya, kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Uunlad at magtatagumpay. Sinong ayaw niyan? At kung hindi mo nararanasan yan, anong sabi rito? Tuparin mo. Gawin mo lang. Sundin mo lang ang sinasabi ng salita ng Diyos. So yan ang sinabi ng Diyos kay Josue. Huwag mo lang alamin ang salita ng Diyos. Huwag mo lang malaman ang salita ng Diyos, isagawa mo. Ipamuhay mo yan, kapatid. Sapagkat ang sabi ng Santiago, Kabanata 1, talatang 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sa akin, para sa akin, dinadaya mo sarili mo. Bakit? Pero mo matagumpay ka, hindi ka nagtatagumpay. Dapat maginhawa ang buhay mo, hindi gumiginhawa ang buhay mo. Dinadaya mo sarili mo eh. Sabi mo nga sa kanila, huwag mong dayain sarili mo. Tandaan mo, matagumpay ka. Successful ka. Victorious ka. Amen. Hallelujah. At kapag sinunod natin yan, sigurado, in Deuteronomy 28 verse 2, kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Ano yung mga pagpapala? Pagpapalain niya ang ating lungsod at bansa. Pagpapalain niya, mga kapatid, ang ating mga tahanan, ang ating mga anak, at ang ating mga ari-arian, lalong pararamihin ng Panginoon. Yan ang nakalagay sa Deuteronomy chapter 28. Pagpapalain niya ang ating mga gawain. Ano man ang ginagawa mo, pagtatagumpayin niya. At poprotektahan niya tayo mula sa kaaway. We are protected against the enemy when we obey His word. Ngayon, ang ating problema sa pagsasagawa o pagpapamuhay sa salita ng Diyos, kasi minsan ang nakikita lang natin yung mga hindi natin kayang gawin. Yun lang ang nakikita natin lagi. Hindi ko kayang sundin yan. Hindi ko kayang sinasabing magbigay ako ng ikapo. Hindi ko kayang, yun lang ang nakikita mo. Pero hindi mo nakikita yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Dapat yun ang makita mo that God can bless my life. Psalms 1
1 to 2. Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Naku kapatid, baka ito ang kulang sa iyo. Sana to have a strong beginning. Begin with His Word. Sa bawat araw ng buhay mo, simulan mo lagi na may salita ng Diyos. And I'll tell you, you will experience this victory. Hindi sinasabing walang problema. May problema sa bawat araw, but you're able to overcome it. Because you have His Word. Alam mo ang gagawin mo, sapagkat meron kang liwanag. Habang ikaw ay lumalakad o nabubuhay sa kalagitnaan ng mga problema at pagsubok. So forget the past. And for you to forget the past, you need to move forward. And as you move forward, you need to be guided by His Word. And as we continue to obey His Word, be ready for this. Be prepared when God calls. Sa bawat pagsunod natin sa salita ng Diyos, dapat maging handa ka naman. Anytime. Sa pagtawag sa iyo ng Diyos. In Joshua chapter 1 verse 11, ito ang sabi ng Diyos kay Josue. Libutin ninyo ang kampo at sabihin ninyo sa mga tao na maghanda sila ng mga pagkain nila dahil sa 3 araw mula ngayon, tatawid tayo ng ilog ng Jordan para angkinin ang lupaing ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Maaring, yung sinasabi ko na meron ka mga gustong gawin, plano sa buhay, there's nothing wrong with that. Maaari lang iba rin sa atin, hindi lang para sa sarili ang iniisip natin, kundi mga gusto natin gawin para sa Diyos. Maganda rin naman yun, na meron kang ginagawa rin para sa Diyos. Kung meron kang mga plano, ginagawa sa buhay mo, naglalaan ka ng panahon para sa sarili mo, inaayos mo, binibihisan mo ang sarili mo, ginagastusan mo ang sarili mo, at tapos sa paglago mo, sa pagiging Kristiyano, ay, hindi dapat puro sarili lang. Dapat may gawin naman ako para kay Lord. Ikaw, ano bang gagawin mo ngayon 2024 para kay Lord? Itong pagsamba ninyo, sometimes para rin sa iyo yan. Minsan pa nagbabasa ka ng salita ng Diyos, anong isip mo? Para sa iyo rin. Pero may mga inisip ka na ba para kay Lord? Maganda rin yan, a strong beginning. The third thing is this, as you grow in the Lord, there is what we call, like Jesus, not my will, but yours be done. Hindi na po yung para sa sarili ko, hindi na po yung gusto kong gawin para sa iyo, kundi yung gusto mo nang gawin para sa akin. To really start a strong beginning. Lord, ano yung gusto mong gawin ko? This year, 2024. I surrender myself and even my will to do for you. Let thy will be done. Are you willing to do that? When God calls you, you may not like it. Kaya maraming hindi sumusunod. Maaring hindi mo gustuhin kapag tinawag ka ng Diyos. At hindi mo gustuhin yung mga nais ipagawa sa iyo ng Diyos. Humayo ka. Ayoko po. Aatin na lang ako. O yan na naman, yung gusto mo lang para sa akin. Ito naman ang gusto ko. Humayo ka. Manghikayat ka. Dalin mo yung pamilya mo. Hindi ko po kaya eh. O yan na naman ang tinitingnan mo, yung hindi mo kaya. Bakit hindi mo tingnan? Di ba sabi ko sa iyo, sasamahan kita. Bakit hindi mo rin tingnan yung kaya kong gawin? When God calls us, He calls us outside our comfort zone. Hindi mo pwede pag sumunod ka sa Diyos, kaya ko ba yan, Lord? Hindi ba ako mahihirapan dyan, Lord?
Baka naman mahirapan ako dyan. Baka naman hindi ko makakayang gawin yan. Hindi ako sanay dyan. Hindi ko nakasanayang gawin yan. Ganun ba nagiging tugon natin sa Panginoon? At sasabihin sa'yo ni Lord, anong gusto mong gawin ko para sa'yo? Pagpalain mo ako, Lord. Paunlarin mo ako, Lord. Ingatan mo ako, Lord. Proteksyonan mo ako, Lord. Yung pamilya ko, ha? Huwag mo hayaan mapahamak yan. Magaganda naman pala ang gusto mo. What about my gusto? Sa kanila yan, Lord. Yung gusto ko muna. Pag ginawa mo ang lahat ng ito, saka ako susunod sa'yo. Sabihin sa'yo ng Lord, hindi ka susunod. Niloloko mo lang ako. Inuuto mo lang ako. Pero ang totoo, kahit ibigay ko sa'yo ang lahat, hindi ka pa rin susunod. Kung susunod ka, ngayon na. Amen? Ang tamang pagsunod, ngayon. Pag tinawag ka ng Diyos, ngayon. Pag may sinasabi sa iyo ang Diyos, ngayon. Because that is faith. Because without faith, it is impossible to please God. And faith is now. Ang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, ngayon. Hindi matapos kang pagpalain, now I will trust you, Lord, because you bless me. Now I will believe in you, Lord, because you heal me. Hindi ganun kay Lord. But before, you need to have faith. Dapat bago magtiwala ka na. Even outside of your comfort zone, because you really trust Him. Alam ko, Lord, di mo naman ako pababayaan. Wala kang nais sa akin kundi mabuti at pawang pinakamabuti para sa akin. So kahit saan ako naroon, Lord, I know you're with me. And you will never leave me nor forsake me. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. So hindi na yung what we want, but what He wants. For you to start a strong beginning. Lord, let Thy will be done. No longer my will. Age doesn't matter. Kahit gaano tayo kabata, katulad ni David, tinatawag ng Diyos. At kahit gaano na tayo kaedad, katulad ni Moses, who was 80 to 85 years old, like Caleb, matatanda na, pero nagpapagamit pa rin sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Be ready to be called by God. You may not like it or outside your comfort zone, just trust the Lord. Binibigyan tayo ng Diyos ng mga pangako na kailangan nating taglayin, maranasan. The best is yet to come. So sa tuwing tayo ay mayroong pagdadaan ng mga problema at pagsubok, laging maging handa sa pagsunod sa Diyos. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya uutusan na ikaw lang. Sapagkat titiyakin niyang matutupad ang lahat ng ito. Alam niya ang mga kahinaan mo, alam niya ang mga pagkukulang mo, alam niya matigas ang ulo mo. Alam ni Lord yun. Huwag mo na sabihin sa Kanya yun. Lord, di ako karapat-dapat, pasuway ako, matigas ang ulo ko, hindi ako pwede, Lord. Alam ni Lord yun. Kaya nga sasamahan ka niya. Kasi kung pababayaan ka, matigas ang ulo mo eh. Pabago-bago ang isip mo. Kaya sasamahan ka ni Lord. Para matiyak na matutupad mo ang lahat ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kumikilos ang Diyos sa tuwing sumusunod tayo. Ibig sabihin, unang hakbang muna sa Diyos ang ikalawa. Humakbang ka uli, susunod ang Diyos. Humakbang ka uli, susunod ang Diyos. So sa bawat hakbang, sa bawat pagsunod, may pagkilos ang Diyos. Kaya sabi ng mga tao, kaya sa Josue, Kabanata 1, talatang 16, sumagot sila kay Josue, gagawin namin ang lahat ng sinabi nyo. At pupunta kami kahit saan nyo kami ipadala. Dapat ganyan ang maging sagot natin ngayon. This year, 2024. Gagawin po namin lahat, O Diyos, ano man ang sabihin ninyo. At saan mo man kami dalihin, kami ay paparoon. So to have a strong beginning, forget the past. Move forward, be guided by His Word, and always be ready to be called by God. Amen?
Palakpakan natin sa Lord. Let us all stand up.